Serafina's POV. Mommy, I'm full. Usal ng anak ko habang umiiling pa. Oh really, baby? Yup. Lakangiti nitong sabi sa akin. Mabilis ko naman niligpit ang mga balat ng apple. Nauuhaw ka ba? Yes, mommy. Napalabi ito na ikinangiti ko. Kinuha ko ang tubig na dala at nilagyan ng baso na ginamit ito kanina at nilagyan ng tubig. Habang umiinom to, masaya ako nakatingin sa anak ko. Simula na magising to, hindi mo lang to nagreklamo kung saan na masakit. Ang pag-aalala ko'y nawala dahil sa pinakita ng anak ko kung gaano to kalakas. It's 10:12 a.m. at butit ang halipang pasok ko. Mababantayan ko pa si Wade. Sinabi sa akin ni Tita Vilma kanina na bumisita rin si Vile pero hindi rin naman nagtagal. Punong-puno na nga ng prutas ang kwarto ni Wade at ito ang may pakana. Mabuti na rin yon. Ayoko munang makita siya kahit saglit lang. Magpapahilom pa ako ng puso ko. Alam kong maghihilom ako dahil hindi naman ako obsessed sa kanya. Tsaka wala rin naman kami, kaya wala rin akong karapatan na masaktan. Nasa bench kami ngayon ng school, sa labas, ni Jeroff, Katie, Clarissa, Chloe, Florida, Venom, Whiskey at Canon. Kung natatandaan nyo, sila ang kagrupo ko sa demo na naging kasundo ko na rin at naging kagrupo na nila ako sa pagkakaibigan nila. Grabe, ang hot ni Lurusus. Malandang tili ni Katie sabay sapak kay Jeroff. Nanigningning ang mga mata pero nawala lang din dahil sa sapak sa kanya ni Katie. Aba, akala mo ang gaan ng loob mo? Ng kamay mo, Bobita? Ang landi! Pero binilatan lamang siya ni Katie. Para sa akin, si Titus ang napaka-attractive dyan. Kita mong sa kanya bumabakat, kaysa yung sa iba putotoy. Usal ni Clarissa na parang pinaparinggan si Jeroff at Katie. Buti na lang malaki tong sa akin, di ba, Tol? Whiskey at Venom? Pagmamayabang ni Canon na kinatangulang ng dalawang lalaki na hindi rin pala salita. Ewan ko ba, siguro, katulad lang din ang excuses namin kung bakit kami nasali sa grupo nila Jeroff ay ang tahimik namin. Mas hot si Kael. Namumulang wika ni Chloe habang kinikilig pa. E di ikaw na girl, umamin ka na kasi. Pangaalas ka na Jeroff kay Chloe na ikinailing nga lamang nito. Alam namin na may gusto tong si Chloe kay Kael at nire-respeto namin yon. Ayoko nga, baka ma-reject ako eh. Sagot ni Chloe. Duh! Alam mo Chloe, i-confess mo yan. Baka magsisi ka sa huli. Para sa akin mas mabuti pang masaktan pero nasabi mo. Kesa nasaktan ka pero hindi mo naman din nasabi. Gets mo? Seryosong usal ni Florida. Ang tahimik din sa grupo at tomboy to pero maganda. Natahimik si Chloe. Nagpatuloy naman sa panonood ng mga kasama namin dahil nagsalita na ang bawat taong bawat sasabihin kahit ang masakit ay totoo. Napatingin ako sa nagsasoccer at nasa isipan ko rin ang sinabi ni Florida. At sa pagsabi nito ng don't fall, alam ko wala talaga akong pag-asa. Napabuntong hininga ko at napayuko. Sa pagyuko ko may nakita kong kamay na nag-abot sa akin ng V-Fresh at candy. Tinignan ko kung sino yon at si Whiskey lang pala. Seryoso tong nakalahad ang kamay na parang sa akin talaga binibigay ang V-Fresh na iyon. Thank you, I said while smiling at him. Tumango lamang ito at nagpatuloy sa pagnonood. Ngumiti ako habang nasa kamay kong refresh na candy, sabay bukas noon at nilagay na sa bibig. Nakaramdam ako sa kaginhawaan. Sa paglapat pa lang ng candy, para na walang mabigat kong iniisip dahil sa lamig at kakaibang lasa noon. Isa yung bubblegum. Nang tapos na ang 1 hour free time, bumalik na kami sa klase namin. Nasa upuan na ako. Maingay ang kaklase ko dahil wala pang professor. Ano? Mag-confess ka ba mamaya kay Kael, Chloe? Kinikilig na wika ni Clarissa na nasa harapan ko lang nakaupo at ang katabi nito ay si Chloe. Kaya magkakagrupo kami at magkakatabi lang kami ng upuan. Bale sa huli, may 4 na row kasali na ako at sa harapan 4 din and so on. Ewan ko, pinag-iisipan ko pa eh. Shhh! Nandyan na siya. Pulang-pula na ang mukha ni Chloe habang nakatingin sa pintuan na ikinatingin ko. Pumasok si Kael doon. Mukhang bagong ligo dahil naglalaro kasi to kanina ng soccer. Sa totoo lang, hindi ko rin masisisi si Chloe at ang ibang babae na magkagusto kay Kael dahil napakagwapo kasi nito eh. Di nalalayo ang mukha nila ni Vile. Mas bata lang talaga ito. Hindi ko naman sinasabi na matanda na si Vile,
pero mas lamang talaga si Vile para lamang sa akin. Nasa unahang row ito umupo pero nagulat ako na mapatingin to sa akin at ngumiti na ikinataka ko. Chloe, nakita mo yon? Tumingin siya rito sabay ngiti pa sa'yo. Bulong ni Katie habang niyuyug si Chloe na mukhang nahihilo na at pulang-pulang mukha. Napatingin ako ulit kay Kael at napaiwas na naman ng tingin dahil sa akin talaga to nakatingin. Pero bakit? Sana'y mali ang iniisip ko. Buti na lang pumasok na ang professor. Nag-attendance lang to dahil may meeting ito, kaya paglabas nito'y nag-iingay na naman ang kaklase ko. Maraming salamat po talaga sa lahat, Tita Vilma ha. Kung wala kayo siguro, hindi ko makakayang pagbabantay sa anak ko. Naiiyak kong usal kay Tita Vilma. Ngayon kasi ang alis namin ng anak ko sa kondo ko. Sa bahay na kami ni Vile titira. Ilang araw kong pinag-isipan at inihanda ang sarili ko, pero kinakabahan pa rin ako eh. Hindi ako sanay na makitira sa bahay ng kusino. Sanay ako na maging independent. Ayos lang, iha. Nalulungkot lang ako dahil nasanay akong nandito kayo at sa pagbabantay ko kay Wade. Basta, mag-iingat kayo sa bago ninyong titirahan ha? Anito sabay yakap sa akin. Alam kong nalulungkot talaga si tita. Mamimiss ko rin naman siya eh. Siya na ang tinuturing kong nanay sa ilang taon kong naninirahan sa kondo ko. Sobrang bait nito na parang anak na talaga ang turing niya sa akin. Mommy, nandito na si Daddy. Masayang wika ng anak ko. Baby, don't run. Hindi ka pa maayos. I'm sorry, Mom. Anitong parang na-guilty sa ginawa. Don't be sad, baby. Nag-alala lang ako sa'yo, okay? Go to Daddy pero magdahan-dahan. Maliwanag ba? Yes, Mommy. I love you. Yeah, sagot ko. Tatakbo na sana to pero napatigil at mabilis na tumingin sa akin. Parang pinag-aralan ako at nag-pout bigla. Hindi to umalis sa kinatatayuan. Nagpipigil ako ng tawa dahil alam kong dahilan kung bakit gano'n ang reaksyon nito. Akala ko hindi nito mapapansin ang hindi ko pagsagot ng I love you too. Mommy, where is my I love you too? Naiinis itong wika at parang mature na tong naka-cross arms. Ha? Go to Daddy, baby. Naghihintay na yun sa labas. Tatapusin ko lang tong gamit natin sa pag-iimpake. Sagot ko at alam kong malayo ang sagot ko sa gustong kasagutan nito. Narinig kong mahinang hagikik ni Tita Vilma dahil sa nasaksihan kung paano magalit ang isang batang Wade dahil lang sa hindi ko pag-reply sa I love you niya. Mommy! Namumula na ang mga mata nito. You don't love me anymore? Pumiyok pa ang boses nito habang pinipigilan ng pag-iyak na ikinabahala ko. No, baby. I am just kidding, okay? I love you more than anything else. Sagot ko habang nasa harapan niya na at niyakap siya sabay halik sa noon nito. Hinawakan ko ang mukha nito habang nakaluhod ako. Mahal ka ni Mommy, okay? Don't cry, Panlalambing ko rito. Napalabi ito at kumikibot ang labi. Don't do that again, Mom. It hurts. Anito't yumakap sa akin sabay siksik sa leg ko. Napatingin naman ako kay Tita Vilma na para bang naiiyak na rin. I am sorry, baby. Hindi na mauulit. Sagot ko. Hindi na talaga. Dahil ayoko masaktan ng anak ko. Mommy, Daddy, wow, it's big. Usal ni Wade. Pati ako'y napanganga dahil sa sobrang laki ng bagong titirahan namin. Bahay pa ba to o palasyo? Nababagay ba ako rito? It's our house, son. Napalingon ako kay Vile habang may kistap sa mga matang nakatingin sa anak namin na namamangha pa rin. Kanina pa kami walang imik sa isa't isa. At mabuti na lang hindi yun napapansin ni Wade. Ang kislap ng mga mata nito'y nawala nang mapatingin to sa akin. Malamig na ulit at parang wala lang na nagpaunang naglakad papasok sa loob ng mansyon nito. Welcome home, senyorito. Welcome home, Luna. Welcome home, young master. Welcome home. Sabay-sabay na wika na malakas ng mga maids na nakailera sa loob. Nakakanganga ako na patingin sa kanila. Nakayoko ang mga ito. Nakahilera ng straight. Malaki, malawak ang loob na parang ang liit-liit naming tingnan. Thank you, sagot ko. Awkward man pero nagpatuloy akong sumunod kay Vile na karga na ang anak namin. Masasabi ko lang kahit mayaman ang pamilya ko, mas mayaman ang lalaki kaysa sa amin. Naglalaki ang chandelier at nagtataas ang hagdan na papuntang second, third, and more.
Mataas ang hallway at sa bawat padaraanan namin, may nakayokong mga maids. Walang nagtangkang tumingin sa amin na parang pag tumingin ka, katapusan mo na. Naparinok ako at parang gusto ko ring humilera sa panay nila dahil feeling ko doon ako nababagay. Bakit nakayuko sila, Daddy? Inosenteng tanong ng anak ko. Do not mind them, son. Gusto mo bang makita ang kwarto mo? Yes, Daddy. Masayang sagot ni Wade. Napalingon ako sa likod dahil ganun pa rin ang ginagawa ng mga maids. Wala man lang nag-iba siguro. Pag nawala na kami sa mga mata nila, mawawala na rin ang hanay nila. Creepy kasi para sa akin. Pierre, usal ni Vile at may nakita ko mukhang butler na papunta sa kanya. May tag ito sa kaliwang dibdib na Butler 1. So marami siyang butler dito? Ang yaman naman ng lolo ninyo. May sinabi tong si Vile sa butler na hindi ko na narinig. Nagpatuloy na sa paglalakad si Vile, dalangan ako na mukhang mas mesmerized pa sa loob din ng bahay ng daddy niya. Luna, Sarah, let's go. I will tell where your mom is. That's what our senyorito said. Formal na sabi nito. Napalingon ako kay Vile, kaya tinanguan na lang ako nito at tinalikuran na. Tigil ang ngiti ko. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Ewan ko ba? Sige, pero Sarah na lang ha. Hindi ako si Luna eh. Para tong robot kung makatingin sa akin. Luna ang tawag namin sa mga babaeng bisita. Nito na yon na talagang kinatango ko na lamang. Sabi niya eh. Tahimik lang ako nakasunod sa kanya. Umakyat kami sa pinakamahabang hagdan na nakasampung baitang pa lang ako, kinapos na ako sa paghinga. Nasa loob na ako ng kwarto ko. Nagulat pa ako na makitang nandito ng lahat ng gamit ko at nakaayos na. Ang bilis naman. Napalingon ako sa loob at napaupo sa kama. Napabuntong hiningang pinag-aaralan ang bagong kwarto. Hindi ako sanay. Nabimiss ko na agad ang kwarto ko sa kondo. Oo, malaki. Malaki pa sa kwarto ko sa kondo pero ayoko nito. Hindi ako masaya at parang may kulang. Tumayo ako at napatingin sa bintana. Nasa mataas talagang bahagi ang kwarto ko. Di naman ako matatakotin sa heights. Maganda naman palang view. Napangiti ako at napatulala rin. Ano nang mangyayari sa akin ito? Ang role ko sa buhay ni Vile. Hindi naman kami. May anak kami pero yun lang. Tagabantay lang ako ng anak ko. Hanggang sa tumanda ako. Habang ito'y may asawa at anak na. Nagtataka akong napatingin sa CR dahil parang may tao roon ay kinakaba ko. Tumayo ako at pigil ang hiningang hinihintay ang taong lalabas. At gano'n na lamang ang pagkatulala ko dahil sa isang taong lumabas na ang tanging tapis lang sa katawan. Sa pang-ibabang bahagi nito ay isang towel. Naparinok ako napatingin sa tiyan nito na para ako nahihilo dahil sa walo na parang bato na nakikita ko roon. Mukhang matigas iyon at sa kapaka-perpektong vilay nito na parang inukit pa talaga. May nahuhulog na tubig sa dibdib nito at unti-unti akong tumingala. Kung sino iyon at gano'n na lamang ang pagtigil ng paghinga ko. Dahil sa matang malamig na nakatitig sa akin na kulay gray. Napakalapad ng katawan nito. Sakto lang ang laki ng muscle nito sa braso. Napapalunok ako na malakas dahil sa taong nandito na ang tanging tapis lang sa katawan ay isang manipis na tuwalya. Hindi ako tumingin sa pinakapribadong bahagi ng katawan nito kahit may takip yun dahil baka mahimatay pa ako. Virgin pa ang mata ko, ang katawan ko na lang ang hindi. Basang-basa ang buhok nito. Natatabunan pa ang kilay nito. Bakit ka nandito sa kwarto ko, Senyorito Vile? Nauutal at namumula kong tanong. Do you like what you see? Sabi nito at nakita ko pa ang pag-smirk nito. Hindi. Do not call me Senyorito Serafina. Just call me Vile. Tumango ako napapikit. Alam ko yon, pero nasa pamamahay mo na ako. Ano? Vile ako ng Vile tapos nakikitira lamang ako rito? Bakit ka pa na nandito sa kwarto ko? Napaiwas ako ulit at nanlalamig na ako. Namamawis ang kamay ko. Nanlalamig at parang may kung anong naghahabulan sa tiyan ko. Naamoy ko naman ang manly smell nito. Ganito ba talaga to? Palaging mabango. Parang mas mabango at hygienic pa sa akin eh. Hindi ko pala nasabi. Iisa lang kwarto natin. He said as if normal lamang iyon. Nakita ko pa ang pagtaas baba ng Adam's apple nito at ang pagdila nito sa ibabang labi nito. Pero may narealize ako. Ha? Gulat kong bulalas dahil ang laki pala ng mansion niya.
Ang daming kwarto pero sa isang kwarto lang kami? Baka naman nagkamali lang ako ng dinig. Ha? 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 Ang galing mong magbiro, Vile? We are sleeping in one room, one bed, Serafina. He said sexily but dangerously. Anong sexily? Umayos ka, Serafina. What? No way! Nagbibiro lamang siya, hindi ba? Hindi ko magawang tumitig sa kanya dahil hindi ako sanay na makakita ng halos subad ng lalaki. At malaking lalaki pa talaga. Hindi lang simple ang katawan, pagkakaguluhan pa ito. Move! Anito at umatras ako. Napatingin ako dito dahil mukhang lalabas na ito sa pintuan. Lalabas siya na ganun lang ang suot? I am just kidding, Serafina. Anito sabay tingin sa akin na kinakayom ko ng kamao dahil ang bilis ng tibok ng puso ko. My room is just beside your room. Pahabol nito at umalis na. What? Parang baliw. Muntik na ako maniwala. Ha? Sa dinami-raming kwarto ng palestra na, dito pa talaga naligo sa kwarto ko? Usal ko sa sarili ko at napahinga ng malalim dahil kanina ko pa yun pinipigilan. Ano bang pumasok sa utak ng lalaking yun? Magkatabi lang kami ng kwarto pero dito pa talaga naliligo sa kwarto ko? Lumabas ako, tinignan ng kwarto nito pero gano'n na lang ang panlalaki na mata ko dahil ang katabi ng kwarto ko isang napakalaking pintuan. Hindi ko man lang to napansin kanina. Kulay silver na may pagka-gold iyon, mukhang gold talaga ang pintuan. Pumasok na lang ulit ako sa kwarto ko at naligo na. Nakakaya lang dahil nakakaikitira ako dito, tas wala akong ginagawa. Hindi ako sanay. May klase pa ako bukas. Sa sunod na araw, trabaho ko naman. Nasaan na ba si Wade? Luna, Sarah, the dinner is ready? Wika ng isang tinig sa labas ng kwarto ko. Hindi pamilyar sa akin ang boses. Sige, mabilis kong sagot sabay labas. Ayoko maiwan dahil hindi ko pa kabisado ang loob ng mansyon. Baka maligaw ako sa sobrang laki nito. Parang nasa maze lang. Hindi ko kilala ang taong sinusundan ko ngayon. Pero nakita ko sa template niya ang Butler 4. Ilan kayang butler ni Vile? Excuse me, alam mo ba kung saan kwarto dinala ang anak ko? First floor, number 7, east side. Malamig na sagot nito. So, ilang floor ang kwarto ko? Fourth floor, 22 north side. Formal nitong sagot. Nagtataka ako na lumagpas kami sa hagdanan pero nakasunod pa rin ako dito. Gulat na gulat ako na makitang may elevator pala. Pero bakit naglalakad lang kami kanina? Walang hiyang butler 1? Parang may galit yun sa akin ah. Come in, Lune Sarah. Masamang pinaghihintay si Senyorito Montgomery. Oo. Sagot ko at pumasok na sa elevator. May pinindot ito roon at naramdaman kong umuga na ang elevator. Walang umimik sa amin dahil hindi rin naman ako feeling close. At maya-maya pa'y parang tumigil ang elevator at saktong bumukas iyon. Lumabas kami at nakasunod pa rin ako kay Butler 4. As usual, habang papalapit kami sa malaking mesa na parang pang 10 pamilya, may nakailerang mga maids malapit sa mga bintana. Para ko nasa movie. Akala ko sa pelikulang makikita ang ganitong eksena. Mommy! Umalingangaw ang boses ng anak ko na nasa lamesa na pala. Ngumiti ako rito. Nakita ko pa kung paano kong pagsilbihan ng upuan ng Butler 4. Umupo ako doon sa katabi ng anak ko. Nagpasalamat ako sa kanya, pero nagbaw lang ito at tumango. Nakakalulang pagkain nasa hapagkainan. Hindi ako sanay dahil mukhang fiesta lang. Ang liit talaga naming tingnan dahil sa napakalaki at engranding mga bagay sa loob ng manson. Dahan-dahan lang sa pagkain, baby. Usal ko sa anak ko dahil mukhang gutom na talaga ito. Pinagawa ko siya ng watermelon at apple na favorite nito sabay lagay niya sa platito niya. Thank you, Mommy. Sabi nito kahit punong-puno ng pagkain ang bibig. Nakita kong mabilis sa pagyako ng mga maids at mga butler nagsidatingan patungo sa amin ni Vile. He is wearing a well-tailored coat with coordinate slacks and tie. He is very good-looking at napakamali nitong tingnan at umaalingasaw pa ang pabango nito. Kahit gabi na may lakad pa to. Evening. Anito pero kahit simple lang yon, kakaiba pa rin talaga sa akin ang dating nun. Good evening, Daddy. Good evening too, Vile. Sagot naman ng anak ko. Done eating? Busog pa kasi ako, tsaka malapit nang matapos si Wade, sagot ni Sarah. Hindi ka kumain? Nakakunot ang noong tanong nito sa akin. Napanunok ako. Hindi pa kasi ako nagugutom. Eat, Serafina. Malamig nitong usal.
Napatingin ako sa kanya. Nakatitig din to sa akin. Gamit ang mga mata nito, tumingin to sa pagkain na parang sinasabi nito na kumain ka. Sige, sagot ko at ayoko naman kasing magpa-OA. Ako na nga ang nakatira, ang sasarap pa ng pagkain. Humihindi pa ako. Kasi naman di pa talaga ako nagugutom. Napatulala ako sa klase dahil hindi pa rin ako makapaniwala. Nasa mansyon kami ni Val ng anak ko nakatira. Tapos na ba kayo sa designs niyo para bukas? Tanong na advisor namin. Ang ibig nitong sabihin ay ang Christmas party namin bukas. Mamaya pa namin ipagpapatuloy, ma'am? Sagot ng president, mayor namin sa klase na si Concha. Okay, mag-attendance lang ako ngayon tapos tapusin niyo na lang pagde-design sa oras ko. Maliwanag ba? Yes po. Okay, miss. Thank you. Malapit ako sa electric fan habang nagugunting ng bulaklak na gagamitin sa pagde-design. Busy kaming lahat. Nagtutulungan talaga. Tapos na rin kasi kaming mag-meeting para bukas kung ano ang gagawin. Ako nakatoka sa pagluluto ng spaghetti at maha. Maayos lang sa akin dahil may alam din naman ako sa pagluluto. Pagkatapos kong magunting ang isang bulaklak, nilagay ko yon sa karton. May katabi rin ako at kaharap na nagugunting din. Maingay pero masaya naman. Kael, sinong nabunot mo? Tanong ni Jupiter ang vice president sa room. Anito at gumiti na lamang. Sabihin mo na, tol. Baka sa akin yan. Hindi. Anito at napatingin ako kay Chloe, napasimpleng ngumiti at napaiwas ang tingin sa crush nito. Sa Jaroff na may napakaingay sa kabilang sulok, kausap ni Clarissa habang pinipaint ang mga ito. Napalingon ako na may kumalabit sa likod ko at si Whiskey iyon. Nakita ko naman ang palad nitong may V-Fresh. Thank you again. Sabi ko at tumango ito at nagpatuloy na sa pag-headset. Kanina pa siguro to sa likuran ko at ngayon ko lamang napansin. Nagkibit na lang ako dahil hindi naman kasi naramdaman na masama ito. Binuksan ko ang V-Fresh. Nilagay na sa bibig ko. Napatingin ako sa katabi ko dahil nakatingin na sila sa akin na parang inaasar ako. Anong feeling na bigyan ka ng Prince Charming natin ng isang paborito niyang candy, Miss Sarah? Parang reporter na wika ni Katie at malakas pa talaga iyon, kaya't napailing na lang ako dahil napapatingin na sa gawin namin ng ibang kaklasiko. Buti na lang at naka-headset si Whiskey. Ano ka ba? Ganyan talaga si Whiskey. Napakanga naman ang katabi ko. Hindi, Tessera. Anong ganyan si Whiskey? Sa'yo lang ganyan yan, no? Malakas na sigaw ni Jeroff na mukhang nakikiyosyoso na rin. Magpatuloy na nga lang tayo. Kahit ano-anong iniisip ninyo eh. Pero hindi pa rin sila tumigil at kalaunan. Nabaling naman sa iba ang topic nila. Pero bago yun naalala ko kanina na habang inaasar ako na mga kaklase ko kay Whiskey, nagulat kami na may matumbang upuan. Malakas yon. I am sorry. Natadyakan ko nang hindi sadya. Walang ganang usal ni Kael sabay labas ng room. Pero mabalik na rin sa dating pag-uusap na parang wala lang yun sa kanila. Habang nasa waiting shed na ako, nakita ko ang pagtabi sa akin ni Florida. Dala nito ang bag nitong nakasabit sa kabilang balikat nito. Malapit lang ba sa inyo si Sarah? Balik tanong ko sa kanya. Di naman gaano, sa inyo ba? Nag-boarding lang ako dyan malapit. Alam mo ba kung bakit ganun lang ang gulat ng mga kaklase natin dahil sa pagbibigay ni Whiskey sa'yo ng candy nito? Anito sa seryosong paraan. Nagtataka ako dahil sa pagkakaalam ko tahimik lang talaga itong si Florida at ngayon ang dami ng sinasabi nito. Bakit? Alamin mo, Sarah? Anito sabay wink sa akin at babay ng kamay nito sabay lakad na paalis. Ha? Mas nalilito ako Muntik na ako makauwi sa kondo ko kung di ko lang naalala. Nasa bahay na pala ako ni Val nakatira. Sure ka po talaga ma'am, dyan ka nakatira? Pagtatakang tanong ni Manong driver. Opo, bakit po ba? Delikado. Delikadong pamilyang yan. Anito at umalis na. Napailing naman ako dahil hindi ko pa naman nararanasan kung gaano talagang kadelikado si Vile at hindi ko pa talagang nakikilala ang pamilya nito. Nasa backpack ko ang lulutuin ko mamaya, kaya ang bigat. Papasok na ako ng gate nang bumukas na lang yun bigla at may nakita ko mga butler na nasa 10. Nakatayo sa labas ng bahay at tiningnan ako sa bayo ko. Magandang gabi, Luna, Sarah? Sabay na wika ng mga ito. Magandang gabi. Sagot ko habang plastic na ngumiti. Kinakabahan ako ron Huy! Naputo lang sasabihin ko dahil may kumuha ba naman ng backpack ko at ang taong yun ay si Val na parang pagod ang mga mata.
Kinuha nito ang kamay ko kaya't nagpatianod lang ako. Hindi ko kinuha ang kamay ko dahil mahigpit ang hawak ito sa kamay ko. Nasa kabilang braso naman ito ang kamay ko. Ang astig niya talagang tingnan. Pero nakikita ko sa mga mata nito na mukhang pagod ito at wala pang tulog. Nilagay nito ang bag ko sa sofa at umupo rin to doon habang nakatayo pa rin ako sa harapan niya. Hindi kasi nito binibitawan ang kamay ko. Ang init ng kamay nitong sakop-sakop ang maliit kong kamay. Nakatayo ako sa harapan niya. Sa gitna na nakabuka kanyang mga paa, para kung pusa na handang ikulong. Nagulat ako dahil hinila nito ang bewang ko. Napanunok ako ng malakas at napatingin sa paligid. Vile, anong ginagawa mo? Baka ano pang sabihin nila? Nautal kong usal dahil may mga maids kasi pero nakayuko lamang ang mga ito. So? Walang ganang sagot pa nito sa akin. Anong so? Malito. Really? Aniya sabay tingala sa akin. Mapupungay ang girl nitong mga mata na parang nahihipnotismo ako sa sobrang ganda. Napaka-perpekto talaga ng mukha nito. Huwag kang ganito, Vile. Baka hindi ko mapigilan, hindi na talaga ako makamove on. Ikaw ang nagsabi na huwag akong mahulog sa'yo. Pero ang ginagawa mo, ikakahulog ko. Vile? Malakas kong sigaw dahil sa paghina nito sa bewang ko at pagyakap nito sa akin. Ang ulo nito nasa tiyan ko na. Pinipigilan kong paghinga. Nanlalamig ako. Nanginginig ang tuhod ko na mukhang lumalambot na talaga. Bakit mo ba ito ginagawa, Vile? Breathe, Serafina. Breathe, my Luna. At gano'n na lang ang pagtaas ng balahibo ko sa katawan. Ang pagkakarera ng puso ko. Wala na. Paano na ito? Nababaliw na ako sa manhid na lalaking to. I feel like home. Anito tumigpit ang yakap sa akin. Napakapit ako sa ulo nito pero mabilis ko rin kinuha kaya tumingala ito sa akin na kiniiwas ko ng tingin. Bakit galit na naman ito? Hindi ko naman sinasadya na hawakan yung buhok niya. Bakit kasi yumakap siya? I want your hands on my head, Serafina. Paos nitong wika kaya ibinili ko ang kamay ko sa buhok niya at gusto ko rin naman yon dahil napakalambot. I want your legs into my shoulder too. Bulong nito na hindi ko talaga narinig. What? Inosente kong tanong dahil hindi ko naman talaga narinig. Nothing. Anito at nakita ko pang pag-smirk nito, sabay yakap ulit sa akin. Ano nakain nito at ganito to sa akin ngayon? Kinakabahan ako sa inaasta nito. Baka mag-assume na naman ako.